o paniniwalaan si Santa Claus, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Unang-una sa lahat, si Santa Claus po ay hindi po nag-i-exist sa Bible. Samantalang si Santa Claus ay isang fantasy. Usually po sa isang pamilya, meron pong isang bata na sumusulat ng isang kahilingan na gusto niyang makuha na regalo. Pero ang reality, pagka natulog na po ang bata, ang gagawin ng magulang o ng tatay, ibibigay niya ang regalo ng patago doon sa kanyang anak. Magpapanggap siya na si Santa Claus, pero ang totoo wala naman talagang Santa Claus. At ang tunay na nagregalo doon sa bata ay yung kanyang magulang at hindi po si Santa Claus. Ngayon, ano po yung tatlong mali sa bagay na ito? Unang mali sa bagay na to, nagsisinungaling po tayo sa mga bata. Yon, ang banat ni Pastor Shiji David ng Born Again. Pagkatapos, meron ding banat ang isang Seventh-day Adventist na saan daw mabasa sa Bible na si Panginoong Hesukristo ay founder. Cebuano ito. I challenge you, sir. Sandali. Ito. Challenge nako sa kong mga amigo nga si Darwin, Valoria, GC, Jando, Talibong, kamong tanan nga nagsigig tuis sa balaan kasulatan. Tagay ko ninyong mabasa nga founder sa Biblia. So sa Biblia, kahit anong Bible, gano'n na ba talaga ka-inosente itong mga mangangaral na ito? Lalo nang, eto, magpapuputol daw siya ng liig. I challenge you, sir. Kung makita nimo diha sa four gospel, sa Luke, Mark, John, ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan, word for word, then magpaputol kog liog nimo. Nako, lagot na. Kaya ito mga kapatid, ating sasagutin itong mga mangangaral na ito, sila si CG David at iba pa, sa ating live streaming. Samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Wala muna tayong raffle ngayon, ha? Wala akong kasama dito. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At inaniyahan natin, huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome po sa ating live streaming. At muli, sa ating mga kapatid yan sa Baoco Mountain Province, sa mga kapatid natin sa lalo na sa Bohol, sa Zamboanga City, sa mga nagsubaybay natin diyan sa Cotabato, Kidapawan, sa General Santos, sa Pagadian, mga nagsubaybay natin, of course, sa Osami City. At diyan sa mga kapatid natin, sila si Bro Nanding, Fernando Pascual, Sis Abigail Pascual, diyan sa Lawag Diocese, no? Kumusta? At si Reverend Father Henry Pineda sa St. Joseph the Worker, Kwasay Paris, Mina, Sipalay City, Negros Occidental. Siya ang Spiritual Director ng CFD Diocese of Kabankalan na palaging nagsubaybay sa ating live streaming. Maraming salamat po, Father, at sa lahat ng mga kaparian na sumusubaybay sa at nagsubaybay sa atin. Welcome po mga kapatid. At sa pagkakataong ito,
sasagutin natin itong mga ngaral sa iba't ibang sikta na tatag lamang ng tao. Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga pumasok ngayon sa ating live streaming. Si Kayi Roby, si Luminous Twin Hearts, Angelina, si Jonathan Rizada. Wala tayong raffle ngayon, ha? Rufino Maitum Sarangani Province, si Jonathan, si Rufino Castro, si Kayi Roby, si Edgar Octa, Gina Rabina, Quezon City, sila si Kayi Roby, si Arlene Ginto. Sa lahat na mga kapatid nating sumusubaybay ngayon, dyan sa pananampalataya at katweran, ang mga kapatid nating sumusubaybay, welcome po. Sila si Willie Lopez, E.G. Rancis, si Cherry Labaga, Yuri Aban sa Butuan, si Evelyn Piaga sa Mayuyaw, Ifugao o Ilo. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay? Ulitin ko, wala tayong raffle ngayon, ha? Dahil wala kong assistant ngayon. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Itong banat na naman ni Shiji David. Huwag na huwag mong tatangkilikin o paniniwalaan si Santa Claus, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Lalong-lalo na kung ikay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Dahil ang kanilang pananampalataya ay kinopya mula pa ni Martin Luther, sola scriptura. Pero, ito palang na argumento, Bible alone, sa English pa. Sa Cebuano, Biblia lang. Bible lamang ang batayan. Yun lang na aral, asan mabasa sa Biblia na Biblia lang ang batayan? Wala namang mabasang ganyan, pero pinaniniwalaan nila, di po ba? So, diyan pa lang, sablay na sila. Pero tayo mga Katoliko, hindi tayo sola scriptura, dahil maliban sa Bible na produkto sa tunay na iglesia, alam niyo naman na merong teaching authority o magisterium sa simbahan. Teaching authority, magisterium, at meron ding apostolic tradition. Na wala itong mga siktang tatag lamang ng tao. Ang sabi niya, hindi totoo si Santa Claus daw. Bakit? Unang-una sa lahat, si Santa Claus po ay hindi po nag-i-exist sa Bible. Ngayon alamin po muna natin, sino ba itong si Santa Claus at ano ang paniniwala nila patungkol dito? So alamin umano niya, pero sana palaliman pa ang research, di po ba, kung sino itong si Santa Claus. So tingnan natin. Paniniwala po ng mga Katoliko, ito pong si Santa Claus po ay si Saint Nicolas. Isa po siyang obispo. Tama. Yun talaga ang paniniwala natin at tradisyon natin at turo natin na si Santa Claus ay si Saint Nicolas. Si Saint Nicolas na obispo sa Mira. At ang salitang Santa Claus, mga kapatid, alam nyo ba, ay nagmula ito sa lumang o Old Dutch pronunciation na Sinterklaas. Sa Old Dutch pronunciation. Yung Sinterklaas ay binabanggit na parang Santa Claus. At diyan nanggaling ang Santa Claus. At ang inaalala talaga ng simbahang Katoliko, lalo na sa kapistahan sa December 6, ay walang iba, si Saint Nicholas. Si Saint Nicholas ay isang obispo
sa Mera Lycia na sa modernong panahon, ito'y tinatawag na Torque, mga kapatid. At sa ika-4 na century, si St. Nicholas nagsilbi itong obispo. At sa kanyang panahon, iginugugol niya ang pagtulong lalo na sa mga mahirap. Yung kanyang panahon sa pagtulong sa mga nangangailangan at pagtulong sa mga bata. At bilang isang obispo sa Mera, itong si St. Nicholas, mga kapatid, ay naging tanyag sa mga tao sa kanyang paglilibot, sa kanyang buong kasakupan, lalo na sa syudad nila. At sa mga pagbisita niya sa mga may sakit. Dala niya yung mga regalo, at para sa mga bata, dala niya yung mga laruan at kindi. Mga kindi. So kaya, sa panahon ng Kapaskuhan, etong si St. Nicholas na nakilala ding Santa Claus ay sumisimbolo sa tinatawag na gift giving. Sumisimbolo sa sharing. Pero babala, dahil binanggit dito ni si G. David, di po ba, merong ibang mga Santa Claus na nagpakilala. Totoo naman na may nangagaw sa pagkatao ni Santa Claus, ni St. Nicholas. Pero hindi ibig sabihin na kung inaagaw man ang kanyang pagkatao, lalo na yung Santa Claus na kasakay na isang sasakyang there at may mga kasamang mga dwarfs. Yun. Inaagaw ang kanyang pagkatao ni St. Nicholas sa modernong panahon, lalo na sa tinatawag na grupong the New Age movement, para sa ganon ay makalimutan ang tunay kahulugan ni Santa Claus. Tulad sa mga iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, di po ba? Ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, inaagaw din ng karamihang mga iglesyang tatag lamang ng tao. Pero ang tanong, dahil po ba inaagaw ang tunay na iglesia nitong mga iglesyang tatag lamang ng tao, mga kapatid, ibig po ba sabihin na ang ating tunay na iglesia, ang simbahang Katoliko, ay nawala na dahil ang daming mga umaagaw ngayon? Mamaya sasagutin natin itong mga iba't ibang sikta ngayon, mga kapatid, no? Okay. So, una, we are not Bible alone. Hindi tayo nakabatay sa Bible alone. Si Santa Claus ay isa lang sa mga santo sa simbahan Katoliko dahil ang tunay na iglesia, unang Korinto 14:33, ay iglesia ng mga santo. At wala yan sa mga iglesyang tatag ng tao. Wala silang kasamang santo. Dahil hindi magbubunga ng kabanalan ang tatag lamang ng tao. Kaya wala talaga silang inaalalang bayani sa kanilang pananampalataya. Pero sa Biblia, napakalinaw, mga kapatid, na alalahanin natin ang mga nanmuno sa atin. Yun ang mga bayani. Hebreo 3:17. Kaya inaalala natin si St. Nicholas bilang Santa Claus. Tuloy natin si G. David. Disclaimer, hindi ko po inaatake ang Katoliko. Ito po'y kanilang paniniwala. Hindi daw niya inaatake ang Katoliko, pero matagal na siyang banat sa simbahang Katoliko, lalo na sa mga sagradong imahen, kaya sinagot natin, di po ba? At inaniyahan natin si G. David at iba pa mga pastor na kung okay ba sa kanila na haharap sa isang maginoong talakayan. Abay, di daw pwede. Bawal daw sa kanya dahil bawal daw umano sa Biblia. Bakit? Di ba nila alam? Di ba nila nabasa sa Biblia
na kahit si San Pablo, with his strong arguments, he defeated the Jews in public debate. O, nasa Bible yan. Tuloy natin. Pero, itong Bible alone na aral, mga kapatid, gusto sila letra por letra mabasa sa Biblia, hindi mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. O, sige nga. Saan mabasa sa Biblia na nakasulat, hindi mabasa sa Biblia, hindi paniniwalaan? Kundi paniniwalaan, bakit kayong mga tatag lamang ng tao, naniniwala kayo sa kalendaryo, na Gregorian calendar, na idineklara ng simbahang Katoliko? Di po ba? Okay, tuloy natin. Talaga. Kung susuriin po nating mabuti, si St. Nicholas po ay nanggaling sa Mira. Galing po siya sa modern... So, medyo may research yang kunti dito, mga kapatid. Totoo naman na galing sa Mira. At kung tingnan din natin ang kasaysayan, no? So, dito pa lang, sablay na ang sabi niya, Bible alone. Bakit? Ni-research niya ang pagkatao, di gamit ang Biblia, kundi gamit ang history. So, ibig sabihin, nagbabasa pala sila ng history. Ang problema lang, ang history ay ginagamit na his story sa karamihan, mga kapatid. Di ba? So, tuloy natin. day Turkey. Habang si Santa Claus naman po ay nanggaling naman daw sa North Pole. Yung si Santa Claus na pinakita niya ay nanggaling sa North Pole. Itong nanggaling sa North Pole, yun ang sinasabi natin na umaagaw sa pagkatao ni St. Nicholas. At sa panahon ngayon na inaagaw ang pagkatao ni St. Nicholas, yung may mga kasama siya na mga dwarfs, hindi yan ang tunay na St. Nicholas na ipinagdiwang natin sa Disyembre 6, mga kapatid. Dahil ang St. Nicholas na ipinagdiwang natin, walang iba, yung St. Nicholas na ayon sa kasaysayan ay tumindig laban sa heretiko na si Arius sa Council of Nicaea sa taong 325 Anno Domini. At alam nyo ba, sa kasaysayan, World History by Ernesto Paibunuse, mabasa natin na itong si Arius na nagtuturo tulad sa turo ng Iglesia ni Kristong kay Manalo na si Kristo'y tao at hindi Diyos, tulad sa turo ng mga Jehovah's Witnesses at turo ng mga Muslim, mga kapatid. Alam niyo ba, sa panahon sa Council of Nicaea sa taong 325 Anno Domini, itong si St. Nicholas ay nagbigay ito kay Arius ng isang tikabong sapak sa mukha sa Council of Nicaea. Yun ang nangyari sa kasaysayan, mga kapatid, no? So, itong si nakilalang Santa Claus, para sa Katoliko, ito ay si St. Nicholas. At hindi itong mga umaagaw sa pagkatao ni St. Nicholas na tinutukoy ni si G. David sa North Pole daw. Hindi naman taga North Pole si St. Nicholas. Pero may nagpakilala ding Santa Claus mula sa North Pole na hindi yun ang bayani ng pananampalataya ng simbahan Katoliko. Tulad sa tunay na iglesia, ang daming mga nag-aagawan ngayon, ngunit mga tatag lamang ng tao. Di po ba? Nawala na ba ang tunay na iglesia dahil may nang-aagaw? Hindi. Ganon din sa pagkatao ni St. Nicholas. It's Santa here at North Pole, and I want to welcome you all. This is North Pole, Alaska. It has street names like St. Nicholas Drive and Santa Claus Lane. So doon pa lang po sa lugar kung saan sila nanggaling ay magkaiba na at masasabi nating maling-mali po talaga. Natural magkaiba dahil halimbawa, ang tunay na iglesia, tatag ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, at ito'y pinatunayan doon sa Roma, Gawa Kapitulo 23:11, at sa Roma ay lumaganap sa buong mundo, Roma Kapitulo 1, versikulo 7, 8, Hepistis homon katangilitai en holo to cosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap
Pero inaangkin ito. Merong iglesia dito sa Pilipinas. Merong iglesia na umaangkin diyan sa Estados Unidos. Meron ding made in Manila lang. Nawala na ba ang tunay? Ganon din sa kay St. Nicholas na nakilalang Santa Claus. Kung may umaangkin sa pagkatao ni St. Nicholas, lalo na dyan sa North Pole, na yung iba ay may mga kasamang dwarfs pa o diwinde, nawala na ba ang tunay na bayani ng pananampalataya ng Simbahang Katoliko? Hindi. Meron lang umaangkin. At yung umaangkin, di yun batayan na siya na ang tunay. Tulad sa mga nagsusulputang iglesia. Daming mga nagsusulputang iglesia na umaangkin ngayon, isa na yung inaniban kung saan naging pastor si C.G. David. Tuloy natin. Naiisipin natin itong Santa Claus na ito ay totoo. Kasi si Saint Nicholas ay reality na nag-exist talaga sa mundo samantala. Oh, natural. Nag-exist si Saint Nicholas na bayani sa pananampalataya sa Simbahang Katoliko. Alang si Santa Claus ay isang fantasy. Ngayon, yung si Santa Claus daw umano ay isang fantasy. So, ang maipayo ko dito kay Mr. C.G. David, research naman kung bakit naging Santa Claus yan sa Old Dutch pronunciation noon na tumutukoy kay Saint Nicholas. At kung merong umaangkin sa kanyang pagkatao, hindi nangungahulugan na nawala na ang tunay. Ulitin ko, inaangkin ang tunay na iglesia, 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, pero ang mga umaangkin, yon ang mga bulaan na mga ngaral na nauna na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon mismo sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5, at babala din sa mga apostol, lalo na ni San Juan, sa unang Juan Kapitulo 2, 18-19, nandito na ang mga kalaban Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Tuloy natin si David. kilala po natin na si Santa Claus ay nagre-regalo sa mga bata. At ito pong si Santa Claus ay pinagpapala niya lamang yung mga mabubuting tao o mga mabubuting bata. Oh, yan. Si Santa Claus daw, pinagpala lang niya yung mga mabuting bata. O, sige nga. Di po ba sabi niya, dapat Bible alone lang? O, sige nga. Asan mabasa na dokumento na yung pinagpala lang ni Santa Claus ay mabuting bata? Meron ba? Galing lang yan sa kanyang sarili. Ngunit ito po'y malaking pagkakaiba sa ating Panginoon. Sapagkat po ang ating Panginoon, according to Luke chapter 5, verse Natural naman, si Santa Claus iba sa Panginoon dahil hindi siya Panginoon. Ang Panginoon ay source ng kabanalan, si Santa Claus, Saint Nicholas, kumukuha ng kabanalan galing mismo sa Panginoon. Pero, galit ba ang Panginoon sa mga banal? Hindi. Dahil malinaw yan sa San Juan 17:10. Ang lahat na akin ay sa iyo, at ang lahat na sa iyo ay sa akin. At sa pamamagitan nila, ako ay naluwalhati sa kanila. See? Okay, tuloy natin. 32, naparito siya sa mundo hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ngayon, ano ba ang katotohanan patungkol kay Santa Claus? Usually po sa isang pamilya, meron pong isang bata na sumusulat ng isang kahilingan na gusto niyang makuha na regalo. Pero ang reality, pagka natulog na po ang bata, ang gagawin ng magulang o ng tatay, ibibigay niya ang regalo ng patago doon sa kanyang anak. Magpapanggap siya na si Santa Claus, pero ang totoo wala naman talagang Santa Claus. At ang tunay na nagregalo dun sa bata ay yung kanyang magulang at hindi po si Santa Claus. Ngayon, ano po yung tatlong mali sa bagay na ito? Unang mali sa bagay na to, nagsisinungaling po tayo sa mga bata. Mali. Kung yun po ba di sinabi sa mga bata na ang regalo ay galing sa ama at ito'y nagpaalala sa bayani ng pananampalataya na si Saint Nicholas, kasinungalingan na ba yan?
bilang Bible alone, etong sila si C.G. David. Kasinungalingan na ba ang turo ng ating Panginoong Hesus nang sinabi niya sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 3? Gamitin natin ang version ng Protestante, ang salita ng Diyos. Ito ang mabasa. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan. O turo yan ng ating Panginoon Jesucristo na kung magbibigay nga ng tulong, huwag niyong ipaalam kahit sa matalik na kaibigan. Ang punto dito, dahil po ba sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na kung magbibigay kayo ng tulong, huwag niyong ipaalam kahit sa matalik niyong kaibigan. Ang punto ba dito ay pagsisinungaling na? Isip-isip naman pag may time. Di ba? Okay. So, maliban dyan mga kapatid, puntahan muna natin itong isang SDA. May pa-challenge din. Anong challenge nitong SDA? Ito. Challenge nako sa kong mga amigo nga si Darwin, Valoria, GC, Jando, Talibong, kamong tanan nga nagsigig tuis sa balaan kasulatan. So sa mga di nakaunawa, may challenge siya. Ni Darwin daw, Father Darwin, ni Talibong, ako tinutukoy niya. Ano yung challenge niya? Dito natin nakita, huwag kayong pa-challenge kung di nyo alam. Pagkatapos mga kapatid, kung may mabasa, sasabihin nila huwad na. Pero inosente na meron talaga. Agay ko ninyong mabasa nga founder sa Biblia. Enter. So sabi niya, bigyan niyo akong mabasa na founder si Jesus. Yung mabasa umano na founder si Jesus. National Bible, King James Bible, tanan nga Biblia. Ayaw na Lahat na Bible. Wag lang umano. tampered ha? Wag lang umano yung tampered. Yon. Pag may mabasa, tampered na. Ganun na ba ka-inosente kayo? Research naman kayo. Halimbawa, bago bigyan natin sa Bible, ito, nabasa mo ba itong Elder's Handbook? Ang tanong, di mo ba nabasa na ang ating Panginoon Jesucristo sa Elder's Handbook tinatawag ninyo na founder sa iglesia? Kung di yan mabasa sa Bible, isaan galing nung tinatawag siyang founder ng iglesia sa Elder's Handbook ng Seventh-day Adventist? Napaka-inosente naman itong sabadistang ito. Tuloy natin, ha? Talibong, hoy, badlungon ka na ko. Ako mismo. Talibong, badlungon ko niya. Ayaw itong tampered. Wag daw ang tampered. May bawa na ka. Dahil nalaman na umano niya ako. Bugos, imong gamiton? Kapag bugos ang gagamitin natin. Ayaw. Wag yung bugos. I-prove ninyo sa Biblia kung na-word nga founder. So, kailangan daw umano ipakita, i-prove nyo, patunayan nyo sa Bible na meron talagang salitang founder. Ulo, biya po kayo nang niyang magsigitag yung founder. Nakakahiya daw palaging magsabi na founder, nakakahiya daw umano mga kapatid. Nagsasabi ng founder, pagkatapos Founder. No? Ulo kayo. No? Muna akong i-challenge ninyo. So, pa-challenge pa itong sabadistang ito, parang inosente. Ang problema lang, pag may mabasa, tampered na. Di mo ba nabasa na meron talagang mabasa sa Bible na ang ating Panginoon Jesucristo ay founder? Tuloy muna natin siya. Kaya kung wala gali mo makita nga founder, dako kay mong sala. Pag wala daw umanong makita sa Bible na founder, mga kapatid, abay, napakalaki ninyong kasalanan. Sabi nitong Seventh-day Adventist,
Ginoo. Kay nganuman, daghan kayong mga katauhan inyong gilumbungan. Oh, so ang dami daw umanong mga tao na na-deceive. Oh, nadaya. Kung wala tayong mabasa na founder, how about pag may mabasa tayo? Aminin mong kayo ang nandaya? Sige, sige. Ang unang challenge niya, mga kapatid, saan mabasa na ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag na founder? Kahit anong Bible lang. Huwag umano yung Bible na daya. Okay, pag may mabasa, daya na. Okay, tuloy natin ha. Ug sama sa balas sa baybayon ang pagkasunugon sa iyong mga limbungan. Nakabalo mo? Sa inyo ha, ipahamtang ang silot nga nagdaliab nga Oh, so di yata nabasa niya ang sulat ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist ayon sa aklat ni Ellen Goldwhite, ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno. Di ba nabasa? O sige, pagbigyan natin. Ang sabi niya, challenge niya, Valoria, GC, Jando, Talibong, kamong tanan nga nagsigigtuis sa balaan kasulatan. Tagay ko ninyong mabasa nga founder sa Biblia. sa Bible. National Bible, King James Bible, tanan nga Biblia. Lahat na Bible. Sige na. Ito, basahin mo. Anong mabasa mo diyan? Hebrews chapter 12 verse 2. English Standard Version. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated the right hand of the throne of God. So anong mabasa diyan? Meron ba yung hiningi niya? Ano yung hiningi niya? Mga si Darwin, Valoria, GC, Jando, Talibong, kamong tanan nga nagsigigtuis sa balaan kasulatan. Tagay ko ninyong mabasa nga founder sa Biblia, International Bible, King James Bible, tanan nga Biblia. Ayaw na itong tampered ha? So lahat na Bible, wag lang umano yung tampered. No. Dahil pag may mabasa kasi, sisigaw ito sila, tampered. Ito, tampered ito. Hebrews chapter 12 verse 2. Ito, nagpakilala lang, inosente pa, challenge pa. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Ngayon mo lang na basa na meron palang salitang founder at sa Elders Handbook ng Seventh-day Adventist, ba't tinawag ang ating Panginoon Jesucristong founder sa simbahan? Asan galing yan kung Bible alone kayo? Nako, hindi lang yan. Meron pa siyang ibang challenge, mga kapatid. Ito. I-prove ninyo og tagaan ta mo og uskalibo. Magbibigay daw siya ng 1,000 basta mapatunayan. Magbibigay siya ng 1,000 pag mapapatunayan daw. Ano? Ang gusto niyang patunayan. Sige, singilin ninyo. 1,000 daw pag mapatunayan. Ano? Uskalibo lang. I-prove ninyo nga si Kristo nagmama ni Maria. Yon. Para sa kanila, ang ating Panginoon sa Kristo hindi gumagalang sa Mahal na Birhen Maria. Ang gusto niyang ipakita dito, mga kapatid, i-prove ninyo na ang ating Panginoong Hesus Kristo tumatawag na mama kay o mother kay Santa Maria. Yon ang magbibigay daw umano siya ng 1,000 pesos. Eto, ulitin natin ha. Nga si Kristo
Nagmama ni Maria. Oh, so nagmama ni Maria, ibig sabihin sa English, tumatawag na mother. Mama, mother. Kay Santa Maria. Tanong, meron ba talagang mabasa? O sige, di. Research naman pag may time, baka sabihin na naman nila na dahil may mabasa, pirated the Bible na naman. Ito, Contemporary English Version. Anong mabasa natin sa Contemporary English Version? Imposible naman talagang ganito na sila ka-inosente. Dito sa John chapter 2 verse 4, ito mabasa natin mga kapatid. Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. O, see? Yung hiling niya, saan mabasa sa Biblia, magbigay daw siyang 1,000 pag mabasa na tinatawag na mother. Si Santa Maria, eto na. Si Kristo. Nagmama ni Maria. Oh, yon. Ang ating Panginoon sa Kristo tumatawag na Mama, Mother kay Santa Maria. Magbigay siya, dagdagan pa natin. Contemporary English Bible. Ito talaga problema sa mga letra por letra. Pag may mabasa, abay, maghanap na naman ng lusot. Dito lang makita natin na inosente sila. Akala nila walang mabasa. Although, ang ating pananampalataya, hindi naman tayo letra por letra, we are not Bible alone. Pero, dito makita natin mga kapatid na napaka-inosente talaga nila. Di ba? Ito, basahin natin. Sa John chapter 19, verse 26, ito ang mabasa natin mga kapatid. When Jesus saw his mother and his favorite disciple with her, he said to his mother, This man is now your son. Then he said to the disciple, She is now your mother. From then on, that disciple took her into his own house. O, see? Mabasa natin dito. Sige, singilin niyo tong sabadistang ito. Kaya, ang resulta, pati na si Mungkada nagdesisyon na. Debator ng 70 Adventist, nagdesisyon. Iwanan na niya ang sabadista. Bakit? Na tama ang aking ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist, subalit ito'y nakasalig sa katotohanan, sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, elective abortion sa mga ospital using guidelines na ibinigay ng ating General Conference. Hindi ko po maaatim o makakaya na manatili sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban. So mula po sa araw na ito, ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan, at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Ayan, debater yan ng Seventh-day Adventist. Umalis na. Kaya kayo, bago kayo pa-challenge daw, research muna kayo para di kayo magiging mabutata sa challenge ninyo. Ito pa ang napakadelikado mga kapatid. Sa born again ito, si Mr. Pilapel, Pastor Pilapel, anong sabi niya? Pag may mabasa sa Bible na Catholic, magpapugot daw umano siya. Alaka, lagot na. Ito, balikan natin. I challenge you, sir.
kung makita nimo diha sa four gospel sa Luke, Mark, John ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word, then magpaputol kog liog nimo. Pero kung wala, dukla ng ulo ang imuhang pari-pari kana imuhang leader kay ngano man dugay ra kay mong giilad ana. Ayan. Delikado. Kailan bang schedule natin, ha? Nasabi niya, mga kapatid, pag may mabasang Catholic sa four Gospels, kahit saan, no? Magpapuputol ako ng liig. Abo, eto, nasubukan mo na bang nabasa ang Paraphrase New Testament ni Richard Baxter sa John chapter 10 verse 16? Anong mabasa? Ito, ang mabasa natin. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd. O, see? Pa-challenge pa siya na magpapuputol daw siya ng liig. O, eto pa, dagdagan natin. No. King James Version, 1611. O, wag kasi kayong magsalita ng patapos kung kulang kayo ng research. Bakit? Tingnan niyo King James Version. Dahil para sa kanila, basta may mabasa sa Biblia. O, ano ang mabasa sa King James Version? Ito, 2 John chapter 4 verse 1. Ito, mabasa natin. He warneth them not to believe all teachers who boast the Spirit of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Oh, King James Version 1611, di ba gusto nila yung mabasa? O sabihin na naman nila, tampered na Bible yan. Dahil inosente sila. Ha? Ano ngayon? Kailang schedule? I challenge you, sir. Kung makita nimo diha sa four gospel sa Luke, Mark, John ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word, then magpaputol kog liog nimo. Nako, mabigat ito. Pag makita daw umano sa Bible, challenge niya. Letra por letra na Katolikong iglesia, magpapuputol daw siya ng liig. Naku, ha? No, ngayon, nabasa natin ang John chapter 10 verse 16 na ayon sa mabasa natin, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd. O yun. Kaya sa challenge niya, na ano yung challenge niya? Makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word, then magpaputol kog liog nimo. Kailan ang schedule kaya, ano? Sa challenge niya. Huwag kasing magsalita ng patapos. Yung mga inosente, ha? Oh, sabi ni Nodge Pahas, the word Catholic is universal or worldwide. Some churches are applicable to the world because they are worldwide in the status. Okay, thanks. No. The word Catholic, di na pwede na i-applicable sa mga grupong tatag lamang ng tao. Bakit? Tingnan niyo ang definition sa
Glorian Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholics. Ano daw umano? Ang term Catholic generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Generally applied. So therefore, hindi siya pwedeng i-apply sa society not founded by Jesus Christ. Gets mo? Okay. So, yun po. Mga kapatid. So, wag kasing magsalita ng patapos, pagkatapos, kulang naman ang research. Kaya butata agad. So, mga mahal na kapatid, di po natin layunin na saktan damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, pero sinasagot lang talaga natin sila. Sabi ni Nods Pahas, remember that we are promoting what are written in the Bible, not to a particular religion. Okay, thanks. No. One of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. No? Hindi yan totoo na all religions are equally true because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Di ba ba? Can never be equally true. At maliban pa, daming mga sikta ngayon na anti-religion. Born again. Di ba ba? Anong sabi ng mga born again? Hindi sila religion. Di daw sila religion. Si Kibuloy. Hindi daw sila religion. Pero, tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Ang mga apostolis ba ay meron bang religion? Dahil dami ngayon na mga born again anti-religion. So, tingnan natin ang mabasa sa Biblia mga kapatid dahil parang di nila alam na ang mga apostolis ay may relihiyon. Asan yan mabasa? Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Ito mabasa natin. Hindi maikakaila na napakadakila ang hiwaga sa ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hentel, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. So dito pa lang, so palpal na yung mga naniniwala na di kailangan ang religion, yung mga anti-religion. Bakit? Kung tingnan kasi natin ang mabasa sa Biblia mga kapatid, no? Kung tingnan natin, lalo na ang contemporary English Bible, dahil para sa iba na di na kailangan religion. Ito, tingnan nyo. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have hope of eternal life. God promised long ago, and God never tells a lie. See? Para yan sa mga anti-religion. Pero yung sabi na kahit anong religion, kung kahit anong religion, ibig sabihin wala nang
wala nang tinatawag na pirated na sekta, wala nang bulaan na nauna nang ibinabala ng ating Panginoon Jesucristo diyan sa mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 21:5 na may mga bulaan talagang mga ngaral. At ayon sa Bible in Basic English Translation, ito mabasa natin sa 1 Peter chapter 4 verse 18. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Naku, delikado pala yung mga taong walang relihiyon. Ha? Okay? So, ating acknowledge muna yung mga pumasok dito bago tayo tapos mga kapatid. Acknowledge muna natin ang mga pumasok. Hello? Sa lahat natin mga kapatid. Remember that Jesus Christ not promote a mere religion, but the system of reformation as be born again Christian. Or, okay, thanks. O sige nga, saan mabasa that Jesus Christ not promoting a mere religion? Saan mabasa that He is promoting a system of reformation as to be born again Christian? May mabasa ba kayo sa Biblia na salitang born again Christian? Yun lang, di po ba gusto niyo letra por letra? Pero kung tanungin natin, asan yung born again Christian? Tingnan natin. Ito, Protestant na salin ito. Itong tinatawag na paraphrase on the New Testament. Protestant ito na salin. Pero ano ang mabasa sa Romans chapter 11 verse 12? Gamitin natin, If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Ang tunay na Kristiyano ay Katoliko pala. Hindi yung born again lang, pagkatapos tatag lang ng tao. Di ba? Okay? So, tanong ko po, Bro Wendell, bakit nag-schism ang Eastern Orthodox at Catholic Church? Ang dami na kasaysayan kaugnay sa politika. Dami na mga kasaysayan na nangyari sa Orthodox. Isa na yung di pagkakaunawaan sa theological term. Isa lang yan, filioque, no? Isa lang yan na di pinag-uon at para sa kanila karamihan yung bawat obispo ay katumbas lang sa council of the church. Yon. Pero hindi yan pwede. Bakit? Naalala nyo ba yung iba't ibang mga obispo noon na nagtuturo na si Kristo hindi Diyos, nagtuturo na mali ang Holy Trinity, na si Santa Maria hindi ina ng Diyos? O kung magiging katumbas lang ang isang obispo sa konsilyo, edi kung anong turo ng obispo, di na kailangan ng konsilyo, kahit magturo siya ng kamalian. So kaya, humihiwalay si Patriarch Michael Serrarios. Pero hindi lahat sa Eastern Churches ang sumama, kundi meron mga nananatili nakaisa pa sa Santo Papa sa Eastern Churches. Yon ay tinatawag na
Jerusalem, Antioquia, Constantinople, mga kapatid. No? Yeah? Okay. So, si Nods Paga, sabi niya, the true Christian church identified the doctrines of Christ. The Ten Commandments, verily, okay, thanks? No. Because even the Seventh-day Adventists claiming that they are following the Ten Commandments. However, despite of their claim that they are following the Ten Commandments, they are promoting the abortion. And their General Conference issued a very clear guidelines concerning the abortion. And that is the reason why one of their debaters, sino yon? Si Moncado, ay humihiwalay because of the abortion. Na tama ang aking ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist, subalit ito'y nakasalig sa katotohanan, sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, elective abortion sa mga ospital using guidelines na ibinigay ng ating General Conference. Hindi ko po maaatim o makakaya na manatili sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban. So mula po sa araw na ito, ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017, isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan, at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist, ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Yan. Di batayan na sumusunod daw ang claim nila sa Ten Commandments, nagtuturo daw sila ng aral, nagtuturo daw sila ng ayon sa Biblia, pero tatag naman ng tao. So the true church founded by Jesus Christ there must be unbroken line of succession na nag-connect sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga apostles. Halimbawa, kung anong siktang inaniban mo. Halimbawa, meron ba kayong unbroken line of succession? Sa taong 300, sino ang ituro ninyong kasama? Wala. Dahil kadalasan sa nagsasabing, kami mga Kristiyano, at may mga aral kaming sinusunod. Bunga lang kayo sa maling interpretasyon sa Biblia. Di po ba? Bunga lang sa maling interpretasyon sa Biblia. Oh. At yun po mga kapatid, ating sinagot lang ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil alam naman natin, dami talagang madaya at ang pagkadaya, maranasan sa iba't ibang paraan, napakadelikado. Pag madaya tayo sa pananampalataya, nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known, he's